Sumayo po ang lahat at atin dasalin na sabay-sabay ang panalangin kay Jesus ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw na landas. Isugo mong banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikasamdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin, akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon, ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Napakaganda po ng ating pagbasa. Pero mahirap pong pakinggan. Mahirap pong unawain. Pero kung ito'y naunawaan natin, nagkakaroon ng kalinawan ng ating relasyon sa Diyos. Nagkakaroon din kalinawan, paano nga ba ang ating pakikitungo sa mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinukupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong pahintulot na sa katiwalaan kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan si Eliseo'y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa." "Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabinyagan kay Kristo Jesus, ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tatanggap sa akin, at ang tatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya ay isang propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oy, sumagot kayo. Napakaganda po ng ating pabasa, pero mahirap unawain at parang ang hirap sundin. Di ba? Kapag mahal mo ang anak mo, ibig sabihin hindi ka pwedeng sumunod kay Kristo. Di ba? Parang ganoon eh. Pag mahal mo ang ina at ama mo, higit sa Diyos, hindi ka pwedeng sumunod sa Diyos. Siguro magandang tingnan din natin, bakit nga ba ganun yung pagpapaliwanag ni Kristo? Kasi sinasabi doon na,
magandang tingnan, ang lahat ng pinag-uusapan natin ngayon ay mga biyaya na nagmula sa Diyos. Yung ating ina, ating ama, galing sila sa Diyos. Biyaya siya, galing sa Diyos. Regalo sa atin ng Diyos. Yung ating mga anak, babae man o lalaki, regalo siya ng Diyos. Yung ating trabaho, yung ating lakas, yung ating sigla, regalo siya mula sa Diyos. Kaya magandang tingnan, ano nga ba yung nais ikumpara ng Diyos? Sa isang banda, yung regalo ng Diyos. At sa isang banda, ang nagbigay ng regalo ng lahat ng ito. Ang sinasabi sa atin ng Diyos, mas mamahalin mo ba yung regalo na galing sa Diyos kaysa sa Diyos na nagbigay ng mga regalo? Kaya parang nililinaw ng Diyos, ang minamahal mo ay yung regalo, pero ako ba? Mahal mo ba ako? Kaya nga mangyayari nga doon, magandang tingnan natin, oo, totoo, lahat ng itong regalo sa atin ng Diyos para tayo mas maglingkod sa Diyos, mas maging mabuting tao, mas lumalim pagmamahal natin, pero hindi natin pwedeng angkinin yung regalong iyon atin. Yun ay regalo galing sa Diyos. Kaya magandang tingnan natin, ang mga bagay na yan ay tumutulong sa atin magpalapit sa Diyos. Ang mga bagay na yan ay tumutulong para lalong tumindi ang pagmamahal natin sa Diyos. Mamahalin din natin ang ating asawa. Siyempre, mamahalin natin ang asawa natin. Pero lahat yan ay pagmamahal na bahagi ng pangangasiwa sa mga regalo ng Diyos. Hindi natin pwede, ay dahil mamahalin ko Diyos, hindi ko na ikaw mamahalin. Hindi. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ang ating mga minamahal sa buhay, para magpangasiwaan sila, para turuan sila, para bahaginan ng regalo sila. Pero, hindi natin pwedeng angkinin. We are just stewards of these relationships. We are not owners. We do not possess them. Kaya magandang tingnan natin sa ating sarili. Kung yan mga bagay na yan ay aalisin ng Diyos, yung mga pinangangasiwa ng Diyos ay aalisin, may karapatan ba tayong magalit sa Diyos? Wala. Dahil isang panahon sa ating buhay, pinangasiwa sa atin ng Diyos yan, and we do not possess them. Kaya kapag ang mga bagay na yan inilis sa atin, wala din tayong karapatan magalit sa Diyos. Kaya magandang tingnan natin ngayon, ano dapat yung papahalagahan natin? Ang unang papahalagahan natin ay ang Diyos. Ang pinagmulan ng lahat ng biyayang iyan. At yung pagmamahal natin sa mga kaloob ng Diyos ay naaayon sa ating pagmamahal sa Diyos. Sa akin po, para magang simple lang din po. Kasi po, simple lang yun sa inyo kasi pari kayo. Di ba? Wala naman kayong asawa. Wala kayong anak. Sa isang banda, totoo. Pero sa isang banda, komplikado din. Kung titingnan natin, kunyari ang mga magulang ko ay may sakit. Tapos maya-maya, may tumawag, Father, may sick call po. Ang tanong doon, alin ang uunahin ko? Magulang ko o yung nag-sick call? Di ba? Sa inyo, parang malinaw-linaw, pamilya muna. Pero kapag ganyang mahahati ang iyong kalooban, kaya ang tanong doon, Lord, alin yung uunahin ko? Ano ba yung tawag mo? Ano ba yung buhay mo ngayon? Ang sa akin, ako ay pari. At ang tawag sa akin, maglingkod sa mga taong pinagkatiwala sa akin. Oo, totoo, kasama yung magulang ko doon.
Pero pagkatapos ang aking paglilingkod sa mga tao na pinagkatiwala sa akin. Sa inyo, malinaw din. Unahin muna yung pamilya. Pero pagkatapos nun, may tawag pa rin sa iba. Kaya makikita natin, nagkakaroon ng kalinawan ang ating mga pakikipag-ugnayan doon sa mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Kaya magandang tingnan natin, dito sa araw na ito, dito sa pagtuturo na ito ni Jesus, nagkakaroon ng kalinawan ang ating pagtugon sa pagmamahal sa Diyos. Una muna ang Diyos, dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng biyayang iyan. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng kaloob na iyan. At ang ating pangangasiwa sa mga kaloob sa atin ay naaayon sa ating pagmamahal sa Diyos. Nagiging mas simple ang ating buhay. Tulad po nitong COVID, ginawang simpleng-simple at payak na payak ang ating buhay. O, paano yan? Wala nang lalabas. Walang pupunta sa mall. Kung pupunta kayo sa mall, bibili nyo lang yung kailangan. Pagkabili nyo, aalis na kayo. Wala nang gala-gala. Kahit yung gastos natin, nagiging mas simple. Diba? Unahin pagkain. Kasunod yung mga bills. Kung may natira, para sa mga essentials. Kasi hindi rin natin sigurado kung tayo may trabaho pa, may dadating na ayuda, mas simple. So what is happening now? God is making our lives very simple and making us focus on what is important. Na sa akin, mabuti yun. Napakaganda nun kasi habang ngayon, kahit matatanda na tayo, kahit para bagang alam na natin lahat, meron tayong Diyos na nagtuturo sa atin kung ano dapat ang ating pahalagahan or kung sino ang dapat nating pahalagahan. Isinasaayos ng Diyos ang ating buhay para yung ating paggalaw, yung mga desisyon na ginagawa natin sa buhay, ay mas maging simple din. Mas madaling gawin, malinaw sa atin, at kahit yung mga ginagawa natin, nagiging masaya tayo sa ating ginagawa. God, at this time, is simplifying our lives. Let us allow God to simplify our lives and to allow God to be center of our lives. When we have God at the center of our life, we will always have joy. We will always have peace. We will always have security and serenity in our lives because we entrust our lives to the one who can really be trusted. Tayo po ay magsitayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na maging bukas ang ating loob sa mga taong isinusugo niya sa ating buhay at nang matanggap natin ang biyayang kanilang dala. Ang ating sasambitin,
Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang madala nila sa lahat ang biyaya ng Diyos at mabigkis ang lahat ng mga Kristiyano sa iisang bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang sila ay maging tunay na sugo ng Diyos sa ikasusugpo ng sakit na ito at sa ikapapanuto ng buhay ng ating mga kababayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic upang sila ay manatiling ligtas, pagpalain para sa kanilang kabayanihan at talagang maging mga sugo ng Diyos sa ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga taong dinapuan ng COVID-19 virus, upang sila ay lumakas ang pag-asa sa Diyos, gumaling sa kanilang sakit, makabalik sa paglilingkod sa kanilang mga anak, sa simbahan at sa bayan, at maging mga sugo ng Diyos dahil sa kanilang karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa ating pagdadamayan sa panahong ito ng kagipitan, ay mapalakas tayo ng banal na Eucharistia at maging mga sugo ng Diyos sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama naming nagtakda na maibuhos ang iyong biyaya sa pamamagitan ng mga taong iyong isinusugo. Ibuhos mo sa amin ang iyong banal na Espiritu, kami rin ay maging mga sugo na ikabubuti ng aming mga kapatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Muli
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit namin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin.
Pagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong abang lingkod at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, lakas loob nating ipahayag. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasangin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Ito sa lupa, pananan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-arawan tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo kahilingan, kapangyarihan, kapurihan, ngayon at magpapailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo.
huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Minsana na lang po nating sasambitin ang katawan ni Kristo at minsana lang din po kayo sasagot ng amen. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang laging naming maiaalay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Magsiluhod po tayo para sa Orasyo Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat. May isang lugar po sa Eastern Europe, sa Bosnia-Herzegovina, na ayon po sa research ko, ay wala pong naghihiwalay na mag-asawa. Kasi nung sila'y kinakasal, sa prosesyon pa lang, imbis na bulaklak ang hawak po ng babae, krus. May hawak po siyang krus. At ang mangyayari sa kanila, pag mag-iisang dibdib na sila, yung right na ng marriage, imbis na magkahawak po yung kamay ng lalaki pa tsaka ng babae, nakaipit sa gitna ng kamay nila yung krus. Para bagang sinisimbolo na nasa gitna ng kanilang pagsasama si Kristo na nasa krus. Tapos, pagkatapos ang ritual ng at sasabihin, yung, di ba yung karaniwan, pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Ang una nilang hahalikan ay ang krus. Napakagandang simbolo kasi sinasabi doon, ang pagpapahalaga nila sa Diyos ay unang-una. At ang kalidad ng kanilang pagmamahal ay dahil dinalisay ng krus ang pagmamahal para sa isa't isa. Napakagandang simbolo na pwedeng gawin ng mag-asawa. At yun ay magandang simbolo o magandang gawain natin sa ating bahay na unahin ang Diyos. Pumagitna ang Diyos sa ating buhay. At ang Diyos na tapat sa atin ay hindi tayo pababayaan. Lagi tayong makakaranas ng pag-asa, kaliwanagan, at kagalakan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.